Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang pag-usapan natin mga kababayan, saglitan natin tong si inyong magaling na Vice President Sara Pusit na Tamilmil Duterte. Kasi meron pala siyang isang quality, no, o isang attitude na hindi nyo nakita. Kayo naman, lagi nating binabati ko si Pusit, ito pala ang isang kanyang character, yon, no, na sinasabi ng isang sip-sip himod puwet. Malalaman nyo mamaya kung sino yon. Napakaganda pala nitong karakter nitong babaeng Pusit na ito. At ngayon, no, ito tinabi kong mga article, yung mga sinabi ng mga mambabatas. Mostly, mga nasa representante. Kita nyo dito, mapapansin nyo, walang mayoryang representante ang umaayon sa inyong napakagaling na Vice Presidenteng Pusit. Okay, kala nyo nakalusot na si Pusit sa atin ha. Hindi po, ako po'y naggalugad ng aking mga binookmark na article at nakita ko to. Kasi nakakasawa naman itong si Alice Go. Nakakasawa si Bato Robinat Go, mga K9 ng Duterte at Kibuloy at Kojik. Nakakasawa rin si Turon, no? Puro daldal, para po siyang si Talakitok, Harry Roque. Bagay silang magsama, no? Di ba? Oh, meron po tayong special guest for today. Hi! Sabi ni Mama Lenlen. Kamusta po kayong lahat? Special shout out to Bigotilio. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating mga video premiere at live stream. Maraming salamat po sa inyo, and road to 50,000 po tayo, 50k subscribers. Salamat din sa mga Didi Shet, mga Dilawan, Antay Marcos at Pengs or Mengs na dumadaan sa ating video sa ating channel, no? Dumadagdag po kayo sa analytics. Gawin nyo pong 1 million views sana yung aking bawat video dyan, no? Para naman masaya-saya ang aking December. Diba? Hindi lang si Mama Lenlen ang makakasama natin. Baka malay nyo, makasama na rin natin si Leila de Lima, si Hontiveros. Diba? O, naging dilawan tayo ah. Huy, wag naman ganun, Mama Lenlen. Wag ka na magsama ng mga kabaro mo dito. Napahalatang mga dilawan tayo. O sige, basta may banal ha. Yari tayo, Miyo. Ikaw, Miyo, nagpasimuno niyan. Lari ka. Shout out po lahat sa inyo. At hindi ko na kayo maisa-isa kasi dumarami po kayo. So, ito, mga previous article na nalagpasan natin. Pagpasensyahan nyo na, no? Labas muna tayo dun. Dito kaila, dito kaila Go, kay Bato, yan, yung mga animal na yan, no? O, eto lang papakita ko niya sa inyo muna ang magandang good news sa Marcos administration. Okay? Kasi po, dito, nakakita ako mga kababayan, no? Sasalsalin na natin ito bago tayo pumunta kay Tamilmil. Sa accomplishment muna ng ating Marcos administration. GMA News, over 800 rebels apply for government amnesty. Di ba? Naalala nyo? Nagbigay ng executive order ang Pangulo na ilang mga grupo ang nais niyang bigyan ng amnestiya. Ayan po, sabi ni OPAPRU, Secretary Carlito Galvez, 831 applicants for amnesty from rebels. Ayan po, ang ganda nito mga kababayan, Nandito po sila, that the rebels seeking amnesty were from the Communist Party of the Philippines, New People's Army, Moro National Liberation Front, Moro Islamic Liberation Front, and the Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongkayaw Brigade. Ang maganda po noon, nung last August 30,
nagkaroon po talaga ng high-level submission ng amnesty. Yung mga top commanders po, mga front commanders, at saka po yung mga Central Committee members ay nag-submit po ng amnesty. Correct! So they are availing doon sa mga amnesty na binigay ng Pangulo. O, di ba? Ayaw nilang makita yan. Meron pong proseso yang sa amnesty. Hindi po outright ang nag-apply. Meron po silang mga terms at mga conditions na ini-evaluate po kayo. O, tama naman yan. Di ba? Meanwhile, when asked if the conflict in the Bangsamoro region was about to end, he said that the insurgency was at the onset of extinction. Ay, tama naman yan. Congrats naman po, no, sa mga MI and MNLF. No? Yeah. Kung pwede naman po sigurong pagbigyan yung inyong mga kondisyon, kung magagampanan po nyo both sides, okay po yan para magkaisa na po ang mga Pilipino. Tama na ang pagdanak ng dugo sa Pilipino versus Pilipino, no? Ito po sabi lang ni OPA Pro Secretary Galvez. The conflict is now ending and there is now a new beginning of peace and development in Mindanao. Yay! Ako, natutuwa po ako dyan. Ito pa sabi niya, dagdag natin. According to Galvez, around 40,000 members of the CPP-MPA have reconciled with the government. Ay, maganda yan. Good news po yan. Sana naman, no? Ang tanging kalaban natin, yung sa outside, sa external defense. Ba't di na lang kayo tumulong? Mas maganda pa. Di po ba? Ngayon, ito pa, isa ha. Dagdag pa natin to mga kababayan. GMA News Online din. CPP-NDF calls for resumption of peace talks. Ay, depende na po yan, no? Sa ating gobyerno. Sana naman, kung nagpi-peace talks, kung meron man, palalahanan nyo naman yung arm wing nyo na New People's Army na wag maglusob ng mga sundalo at kapulisan. O di po ba? Yan na, hindi ko na po babasahin. Nakikiusap lang po itong CPP, NDF na kung sana ipagpatuloy ang peace process. Peace talks. Bahala po ang gobyernong Marcos dyan at ang kanyang Security Council, no? Tulad ni Galvez, si Anyo, at yung nasa NICA. Okay, lahat po ng tungkol about sa security and defense at dyan sa peace talks na yan. Kasi alam ko merong ginawang council dyan ng Pangulo, no? Depende po sa kanilang evaluation. O, di ba? At least, nakapagbigay tayo sa inyo ng konting accomplishment dito, no? Lalong-lalo na sa peace process. Di ba? Hindi naman yung puro tayo galit-galit kay Bato, no? Ito pa, Manila Bulletin. Tingnan ninyo to. Tungkol po sa Pogo, CIDG raids another Pogo hub. 2 foreigners arrested, 18 Chinese rescued. Ayan. Nahuli po sila. Kawawa naman kayo kasi mga animal kayo, mga labs scammer kayo, mga kung ano-ano. Ayan. Officers of the CIDG rescued 18 foreigners and arrested 2 Chinese in a raid in another alleged illegal Pogo hub. Ay, putik, sa Subic Freeport Zone pala ito. Hoy! Visit kayo sa SBMA pa yan, ha? Nakakahiya kayo, ha? Oy! Sinong chairman dyan sa SBMA, Subic Freeport Zone, Ay, ang laki kasi po niyan, mga kababayan. Ang laki ng Subic Freeport Zone. Meron sa Gapo, meron sa Bataan yan, dalawa yan. Pero ang laki po sa Bataan dahil nandyan ng Kalayaan, nandyan ng forget, meron pang dalawa, no? Ang lalaki po ng dyan, ng base, no? Kakahiya naman ito, hoy! Maya kayo dyan! Ng siopaw. Sa Subic Freeport Zone pa kayo. Sige, paluin nyo yung mga idos-pordos ninyo. Oy, ikaw dyan, Subic Freeport Zone, ba't hindi nyo yan Ha? Alam ko yung Subic Freeport Zone, sa SBMA yan Ha? Correct nyo nga ako, baka dyan yan sa Subic mismo. Al, itama mo nga ako, Al, ha? Subic Freeport Zone, Lako kayo, ha? Buti nga sa inyo, napalo kayo ngayon. Sige, ako, agree lang po ako dyan. Sige, tama po yan. Mga animals. Ha? Ano pa, mga kababayan? Ano pa yung mga good news? Ito, sa DepEd naman, isama na natin lahat bago tayo mapunta kay Tamilmil na Pusit. 2024 National Teachers Month. Anggara assures more support benefit for teachers. Yes! Balita po ng Manila Bulletin, ha?
Ito, inipon-ipon ko lang po pero sasabihin na natin sa inyo, nangangako po ang inyong mabutihing sekretary na marami pang mga benepisyo at suporta ang makukuha ng mga teachers. Okay, no? 'Di ba? Ay, month long pala ito, September 5 to October 5, mga kababayan. 'Di ba? Ako okay pa ako diyan kung ano pang pwede nyong ibigay na suporta at tulong sa ating mga guro. It's about time. Magbunyi, magdasal, ipagpatuloy na magdasal tayo para po maibigay ni Senator Angara yung mga gusto niyang ibigay na suporta at benepisyo sa inyo. Ha? Biruin nyo yung teaching allowance nila, tax-free. Ay, yes! Kung 5,000, 10,000, buong-buo. Pwede na kayo mag-date ni Mr. o ni Mrs. Yan ha. Hindi ko na po babasahin yung article. At least pinakita ko sa inyo, may magandang balita. Hindi po puro tayong chismis, puro galit-galit kay Bato, ganyan. Dapat lang ang suplakin yan. No? Punta na tayo kay Tamil Mill. Ito, yung gustong-gusto ni Eduardo Cuenca eh. Kasi po, isa sa mga characters pala ni Tamil Mill ay maganda. Oo, Elora, yung idol mong si Tamil Mill na pusit. Oo, may maganda pala siyang character eh. Sabi ni Harry Roque. Ang isang tagahimod ng puwet niya sa politiko. Ha? May superpower pala si Sara Duterte. Nang show pa, parang ding, yung bato ay nandun po sa Senado. May superpower pala si Sara. Ano ang superpower niya ayon kay Roque? Humility. May pagpapakumbaba daw ang puta. Mama Lenlen. Ha? Really? Ayan po sa politiko. Humility is Sara Duterte's superpower. Labas na, Power Rangers. Tangina, nabaliw ako dito kay Roque nung nakita ko to. Sabi ko, itabi ko nga ito. Ayun pala yan. Ha? The humble leadership of Tamil Mill na pusit is her greatest strength, according kay tagahimod ng puwet Harry Roque. Ha? Roque heaped praises on the Tamil Mill na pusit humility after owning up to her mistake of supporting. Hindi nga yun humility. Paano naging humility yun? Humingi ka ng pasensya, gago. Hindi ka humihingi ng pasensya, kundi binabash mo ang presidente. That's what humility means. Gago. Humility na daw pala yan. Kunwari lang yan. Walang humility dyan. Kung may humility siya, hindi siya mag-aakto nung ginawa niya doon sa Kongreso tungkol sa budget niya. Both houses, ginago niya. So, nasaan ang humility? Hindi mo ba naintindihan ang meaning ng humility, Harry Roque? Ha? Kayo nga, ano meaning ng humility? Ha? Humbleness. Ayun. 'Di ba? Yung synonyms. 'Di ba? Lack of pride. Ano ang antonyms opposite? Prideful. 'Di ba? Tapos superpower daw pala niya, humility. Mama Lenlen, what can you say? Takot ako. Ang galing. Kayo ba? Ano masasabi nyo sa sinabi ni Roque? Ano to, nahihibang mga kababayan? Hibang na hibang si Roque. Humble pala si Sara Duterte, ang putang ina. After na mamambalaura sa Kongreso sa budget niya, humble pa siya nun ha. Ganun siya maging humble mga kababayan. Sige, pakita mo yung to the fullest humility. Baka nanapak na siya. Ang galing ni Roque, sumipsip talaga. Ito, Roque. May superpower ba na humility ang amo mo? Ito, anong sabi dito sa Manila Bulletin? Isang mambabatas. Huwag balat
sibuyas. Uy, wag kayong ganyan. Humble nga eh. Manila Solon wants VP Sara to take criticism positively. Oh. Ikaw, Roque, ikaw lang nakakita na humble yung amo mong kupal. Sino tong mambabatas na ito? Oh. Instead of taking every criticism as some sort of personal attack, Manila 3rd District Representative Joel Chua says, BP Tamilmil Pusit should instead take these concerns in a positive light. Dapat i-take niya ito in a positive way kasi baka mamaya makatulong pa rin naman sa kanya. Tama! At alam po ninyo, kami dito sa politika talagang di ka dapat balat sibuyas. Balat sibuyas nga eh. Paano mo masasabing humble siya? Balat sibuyas siya, di ba Roque? Tanga! Kunwari lang na humble siya kasi gusto niyang kunin yung simpatya ng Kojik. Alam naman nating isa rin din niyang lapdog ng Kojik at ni Kubuloy. Di ba? Oh, gali oh. Oh, wag kang maging balat sibuyas. Oy, pusit. Oy, nako, Diyos mio. Alam niyo kung sino pang isang mga kamag-anak ni Sara Pusit? Di ba sabi ko sa inyo, pinsan niya si Tia Pusit. Alam niyo kung sino pa? Kamag-anak niya, second degree cousin niya, si Dugong. Tiyahin niya, si Ursula. O, di ba? O, eto pa. Since pusit naman ang pinag-uusapan natin, tamang-tama. O, anong sabi ng Makabayan sa kanya sa ulat ng politiko? Makabayan to Sara Duterte. Stop squid tactics. Answer questionable fund issue. Yari ka. O, ayan o. Members of the Makabayan Black Hat denounced VP Sara Duterte's attempt to deflect the public attention from her failure to explain the reported misuse of confidential funds and slow implementation of DepEd projects. The Makabayan Black also hit Duterte for fabricating a supposed Makabayan Romualdez Marcos alliance. Ayan nga po yung sinasabi ko, to cover issues against her. It is imperative to set the record straight. No such alliance exists. Rather than resorting to this squid tactics, VP Duterte should directly and truthfully respond to the questions to be raised during the interpellation on her office next budget briefing scheduled for September 10. Sa Martes na po ito. O, ayan, di ba? Kaya wag ka na. Sumagot ka ng maayos kaysa yung mga paano mo dyan, maldita mong sagot. So, nasaan ang humility? Nasaan ang humbleness niya? Wala. Kasi balat sibuyas. Ito pang matindi, mga kababayan. Ito po yung speech ni Congressman Rolando Valeriano ng Manila 2nd District. Talagang matikas at hayagan niya pong ipinahayag. Ito, Manila Bulletin. Manila Solon tells Pinoy not to elect VP Sara as president. Wonders who her true boss is. Tingnan nyo. Huwag nyong iboto sa pagka-presidente kung meron mang ambisyon si Tambalustay sa 2028. At sino ang totoo niyang boss? Dito natin malalaman, mga kababayan. Ha? O ito. The 2028 presidential race is still 4 years away, but this early, Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano is warning Filipinos against voting for presidential aspirant Vice President Sara Duterte. In a scathing privilege speech on Tuesday afternoon, Valeriano castigated Sara Duterte, whom he simply referred to as the Vice President, for her confrontational behavior and refusal to cooperate with Congressman during the budget hearing. Quote, "Nais ko lang ipaalala sa mga botante sa Maynila at sa buong bansa, hindi nararapat sa atin, lalo na't siya ay nag-aambisyon na maging Pangulo, ang ayaw magsabi ko saan ginastos ang pondo ng bayan." The Manila Solon was alluding to the Vice President response and lack thereof to House members' question on the OBP spending of 125 million in CIF in 11 days. Like a broken record, the lady official repeatedly said, "I will forgo the defense of the OBP 2025 budget proposal and will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal." O, yun naman pala. Bakit ibabalik nyo pa ng September 10? Nasa sa inyo naman na pala. Sabi niya,
We leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Wala rin yan. Hindi rin sasagot yan sa September 10, lalo lang magmamaldita yan. Di ang gawin ninyo, tulad ng sinasabi ni Pimentel, kung talagang papaninindigan ninyo kayo dyan sa lower house, bigyan nyo lang siya ng nararapat na budget niya. Ano yon? Operating expenses lang. That's it. Wala nang popondohang project. That's it. Sahod niya lang, yung bayad niya sa empleyado, wag nang ponduhan yung kanyang mga bodyguards, at yung mga miscellaneous bills lang. Yun lang. Bigyan nyo lang siya, computing nyo, magkano sahod niya sa isang taon. Sahod ng mga empleyado niya. You estimate the electric bills, the water bills, or whatever bills pa. Pero the projects like the repetitive projects like the DOH, the DPWH, the DOTR, and the DSWD, those are repetitive mga proyekto niya, wag na. 'Di ba? Wag nang pondohan yung kanyang satellite offices na OBP. Wala na 'yon. Maling akala ni BP na siya ay hindi maaring salungatin ng kahit sino. Iyan ang nasaksihan natin sa budget hearing ng OBP. Maling akala rin ni BP na walang tayong karapatang magtanong na anumang bagay tungkol sa kanyang budget ng kanyang opisina. Tama. 'Di ba? In the same speech, Valeriano wondered out loud who the Vice President's true boss was. Sino ba talaga ang boss at pinaglilingkuran niya? Baka naman ang boss niya ay humaharang sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda o ang mga promotor ng Pogo. Ganyan ba ang asal ng ating Vice Presidente at nag-aambisyong maging presidente? We deserve better. Correct. Tama po yan. No? We deserve better. We don't deserve this. Si Prime Minister ni Baal, we don't deserve this. Si butangerang Tamilmil na pusit. Yan po yan, si Shiminet. No? We don't deserve them. We don't deserve another Duterte as our president. No? Doon na lang kayo sa Davao. Doon naman kayo naghahari-harian kasi mga tanga at bulag yung mga constituent nyo doon. Hindi naman po lahat sila. No? Hindi po natin nilalahat. Meron ding ayaw sa kanila. Okay, so yan, matikas po yan. No? Talagang walang sagot po dyan si Tamilmil. Hindi niya sinagot yan, si Valeriano. Yung lalo na yung sinabihan siya na insinuation na sino ba ang pinagsisilbihan niya? Yung mga humaharang sa mga bangka ng mangingisda natin o yung mga promotor ng Pogo? O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.